Kumusta ka, kaibigan? Nandito na naman tayo para talakayin ang isang topiko. At ang tatalakayin natin, mga kaibigan, sa pagkakataong ito. Napapatanong ka ba kung ano ang ginagawa ngayon ni Jesus Christ? Napapatanong ka ba kung ano ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo pagkatapos na siya ay pumunta sa langit? Ano ang ginagawa niya ngayon para sa iyo? Ito ang ating tatalakayin, mga kaibigan, sa pagkakataong ito. Noong nagkaroon ng kasalanan ang tao, si Adan at si Eva, napahiwalay ang tao sa Diyos na dati ay kasama ni Adan at ni Eva ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos. Ngunit nung nagkaroon ng kasalanan ay humiwalay ang Diyos sa tao at kinakailangan ng reconciliation sa pamagitan ng pag-aalay ng inosenteng tupa upang sa ganon ma-reconcile ang mga kasalanan ng mga tao hanggang sa dumating ang panahon ng mga Israelita na kung saan inutusan ng Panginoon si Moses na magpatayo ng sanktuaryo. Ang sanktuaryo, mga kaibigan, ito ang dwelling place ng ating Panginoon na kumbaga dahil sa kasalanan ng tao, pinili ng Panginoon ang bansang Israel upang manahan sa kalagitnaan nila sa pamamagitan ng pagpapatayo ng sanktuaryo. Ang sanktuaryo, ito rin ay tinatawag na house of worship sa panahon ng mga Israelita. Ito ay mababasa natin sa Exodus chapters 25 to 27. At upang makita natin at malaman natin kung ano ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus ngayon, ating babalikan kung ano ang ginagawa ng mga Israelita noong panahon na naipatayo ang sanktuaryo. At gaano ba kahalaga ang sanktuaryo, mga kaibigan? Sa loob ng libong mga taon, mga kaibigan, inutusan ng Diyos si Moses na magpatayo ng sanktuaryo. Ika pa niya dito sa Exodus 25 verse 8, "Let them make me a sanctuary, that I may dwell among them." Ang sanctuary na ito, mga kaibigan, ay isang medium upang sa ganon ma-reconcile ang mga kasalanan ng mga Israelita sa pamagitan ng pag-aalay tuwing umaga, ganon din sa gabi. Ang sanctuary, mga kaibigan, ay ginagamit upang sa ganon magawa ang isang ritual ng pagpapatawad ng kasalanan ng bayan ng Israel. Kung ating mapapansin, sabi dito, mga kaibigan, sa Exodus chapters 25 to 27, binabanggit dito, mga kaibigan, na ang earthly sanctuary na pinatayo nila Moses, mga kaibigan, ay umaaninaw lamang sa totoong itsura ng sanktuaryo doon sa langit na bayan, na kung saan makikita dito na mayroon itong courtyard na sumisimbolo sa ministeryo ng ating Panginoong Hesus, na ibig sabihin siya ang katotohanan at ang buhay na binabanggit sa John 14 verse 6. Ang makikita natin kaagad sa courtyard, mga kaibigan, ay ang altar of burnt offering. Dito nilalagay ang mga offering, mga kaibigan, katulad na lamang ng tupa, baka o kalapati. At kung ating mapapansin, ito rin, mga kaibigan, ay sumisimbolo sa darating na Lamb of God na walang iba kundi si Jesus Christ. Ang sanktuaryo kasi, mga kaibigan, ay ito ang typology ng darating na Mesiya, na siya ang totoong magmiministeryo sa mga kasalanan nating mga tao. Na ang ibig sabihin, mga kaibigan, ng typology, may tinatawag kasi, mga kaibigan, sa typology na type at anti-type. Ang type, ibig sabihin nito ay rumirepresent ito, mga kaibigan, sa anti-type na ibig sabihin ay larger scale na ibig sabihin ng sanktuaryo. For example, mga kaibigan, ang ibig sabihin ng tupa sa Old Testament ay ito ay umaaninaw sa darating na tupa na walang iba kundi si Jesus Christ, na siyang magre-redeem sa mga kasalanan ng buong mundo. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, meron din itong laver. Ito ay isang malaking basin ng water na ginagamit para pang-cleanse at pang-purify ng mga pari. At binabanggit din, mga kaibigan, sa Biblia sa typology nito na si Jesus Christ, siya ang fountain of water na nag-i-spring, mga kaibigan, sa everlasting life na binabanggit sa John 4 verse 14. At kung tayo ay papasok, mga kaibigan, sa sanktuaryo, ito ay nahati sa dalawang kwarto, ang holy place at most holy place, na pinapagitnaan ng isang veil. Kung ating mapapansin sa holy place, nandito ang table of shewbread, na kung saan makikita dito na ginagawa every week ang tinapay. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, ang typology ng tinapay sa Old Testament ay si Jesus Christ sa Bagong Tipan, na binabanggit sa John 6 verse 35, "I am the bread of life." At doon din, mga kaibigan, sa holy place, makikita ang isang piece ng furniture na golden candlesticks, na ang ibig sabihin nito sa John 8 verse 12, ito ay umaaninaw na si Jesus Christ, siya ang light ng ating mundo. Nandito rin, mga kaibigan, ang altar of incense,
ito ang nagpapabango sa buong kwarto. At kung ating mapapansin mga kaibigan, ito rin ay umaaninaw sa mga panalangin natin sa ating Panginoong Diyos. Lahat kasi mga kaibigan ng ating panalangin ay si Jesus Christ ang nakakarinig nito at ito ay nire-relay niya sa kanyang Ama. So ibig sabihin mga kaibigan, ang ginagawa ni Jesus Christ ay ini-intercede niya. Siya ang nagmi-mediate ng lahat ng ating panalangin sa God the Father. At tayo ay papasok mga kaibigan sa veil, sa most holy place. Makikita natin dito ang Ark of the Covenant o tinatawag na Ark of Testimony. Sa loob mga kaibigan ng Ark of Covenant, makikita dito ang Table of Stones na dinadala ang 10 utos ng ating Panginoon. Na ang ibig sabihin mga kaibigan, ang ministeryo ni Jesus Christ sa langit ay umaaninaw sa foundation ng batas ng langit upang malaman kung tayo ba ay nagkasala. Sa loob ng Ark ay makikita dito mga kaibigan ang pot of manna na ang ibig sabihin nito mga kaibigan, ang ating Panginoon siya ang magsusupply ng lahat ng ating pangangailangan dito sa lupa. At makikita rin dito mga kaibigan ang rod ni Aaron na mirakulong na mulaklak na ang ibig sabihin nito mga kaibigan, ang ating Panginoon ay siya ang mananatili sa ating tabi at wala tayong dapat ipangamba at ikatakot dahil siya ang gagabay sa atin. At kung ating mapapansin mga kaibigan, ito ay araw-araw na ginagawa na pag nagkaroon ng kasalanan ang isang Israelita, siya ay magdadala ng tupa at pagkatapos mga kaibigan ay papatayin ito. Dadalhin mga kaibigan ng pari ang dugo sa veil at pagkatapos paglabas ng pari ay ito rin naman ang pagsunog mga kaibigan sa offering ng nagkasalang tao. At ang ibig sabihin nito mga kaibigan ay napatawad na ang kanyang kasalanan. Ngunit mayroon naman tinatawag mga kaibigan na Day of Atonement sa panahon ng mga Israelita. Ito ang isang okasyon na kung saan lahat ng mga kasalanan ng buong bayan, maging ang pari mga kaibigan, ay kinakailangan ng cleansing. Ito ang time na kung saan ang pinakamataas na pari ay papasok sa most holy place upang i-atone ang kasalanan ng mga tao. Ibig sabihin mga kaibigan, ito ang ritual ng pag-cleanse ng kasalanan ng buong Israelita. Dito nagkakaroon mga kaibigan ng dalawang klase mga kaibigan ng kambing. Ang isa ay i-offer na sacrifice habang ang isa mga kaibigan ay hindi papatayin kundi ipapataw ang lahat ng kasalanan ng buong Israelita at pagkatapos ay gagawin itong scapegoat. Ibig sabihin, ito ay patatakbuhin sa wilderness na umaaninaw sa mga kasalanan ng mga tao na hindi na ito muling babalik pa. At kung ating mapapansin mga kaibigan sa panahon natin ngayon, hindi na natin kinakailangan na mag-sacrifice ng kahit anumang hayop alang-alang sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kundi ang nangyari mga kaibigan, noong si Jesus Christ ay pumunta dito sa planet Earth, ay binigay niya ang kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng reconciliation sa ating Diyos Ama at tayo mga makasalanan na tao. So ibig sabihin mga kaibigan, si Jesus Christ siya ang typology ng tupa sa lumang tipan na tinatawag mga kaibigan si Jesus Christ na Lamb of God. Kung iyong maalala mga kaibigan, nung si Jesus Christ ay namatay sa krus at binanggit niya ang mga katagang tapos na. Ang nangyari mga kaibigan sa sanktuaryo, sa time ng mga Hudyo ay napunit ang kurtina sa pagitan ng holy place at saka most holy place. Ibig sabihin, tapos na ang gawain ng sanktuaryo dito sa lupa at nagsisimula na ang gawain ng sanktuaryo sa langit na bayan. At kung ating mapapansin mga kaibigan, si Jesus Christ noong siya ay pumunta sa langit at siya mga kaibigan ay nabuhay na muli, binabanggit sa Romans 8 verse 34, "It is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us." Ibig sabihin mga kaibigan, siya ang ating pari, ang ating Panginoong Hesus mga kaibigan. Siya ang nag-i-intercede sa lahat ng mga kasalanan ng mga tao. At dahil na rin ito mga kaibigan sa ministeryo ng banal na Espiritu sa ating buhay. Noong si Jesus Christ mga kaibigan ay pumunta sa langit, kanyang ipinangako na kanyang ipapadala ang kanyang banal na Espiritu upang tayo mga kaibigan ay malaman natin na tayo ay nagkasala. Makikita natin mga kaibigan ang mga pagkukulang natin at ituturo ng banal na Espiritu na kailangan natin si Jesus Christ. Binabanggit mga kaibigan sa 1 John 2 verse 1, "We have an advocate with the Father." Walang iba kundi si Jesus Christ. Siya mga kaibigan ang ating personal na attorney. Siya mga kaibigan ang ating pari. Sa kanya lang tayo dapat mangumpisal sapagkat siya mga kaibigan ang tunay na nagmamalasakit sa atin. Siya ang nagbibigay sa atin mga kaibigan ng kapatawaran sa lahat ng ating pagkakasala.
Dahil kung ating mapapansin, binabanggit sa Romans 6 verse 23, "The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord." At kung ating mapapansin mga kaibigan, binabanggit din sa Hebrews 4 verse 14, "We have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God." Hebrews 4 verse 15, "For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things just as we are, yet without sin." Oo mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang ating pinakamataas na pari. Siya ang tunay na nagmamahal sa atin, nagmamalasakit sa atin. At kung anuman ang ating mga kasalanan, pag tayo ay lumapit sa Kanya, alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ay tayo ipapatawarin niya. Kaya napapansin niyo mga kaibigan sa ating panalangin, pag tayo ay nananalangin mga kaibigan, lagi nating binabanggit, "In Jesus' name we pray." Ibig sabihin mga kaibigan, ang ating mga panalangin ay si Jesus Christ, siya ang nakakarinig at ito'y kanyang inire-relay sa Diyos Ama. At pagkatapos tayo ay napapatawad na sa ating mga kasalanan. Hindi na natin kinakailangan ng pari dito sa lupa o anumang tupa upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan dahil meron tayong mataas na pari na nasa langit na siyang tunay na nagmamahal sa atin. At kung ating mapapansin mga kaibigan, meron din Day of Atonement na nangyari. Ito ay nangyari mga kaibigan na binabanggit sa propesiya sa libro ng Daniel na binabanggit doon mga kaibigan, "Upon 2,300 days, the sanctuary will be cleansed." At ito mga kaibigan ay isang propesiya na ang bilang mga kaibigan ng 2,300 days ay equivalent sa 2,300 years. Binabanggit kasi mga kaibigan sa libro ng Daniel na mag-uumpisa ang bilang nito pag na-rebuild ang Jerusalem. At ito mga kaibigan ay humahantong sa taong 1844 na kung saan mga kaibigan ang ating Panginoong Hesus ay lumipat na from holy place at pumunta na siya ng most holy place, na ang ibig sabihin mga kaibigan, hindi na lamang nag-intercede o nag-advocate sa ating mga kasalanan ng ating Panginoong Hesus, kundi siya na rin mga kaibigan ay nagiging judge sa atin. Base mga kaibigan sa ating mga ginagawa. Ang basehan mga kaibigan niya ay walang iba kundi ang 10 utos mga kaibigan, kung tayo ba ay nagkakasala o hindi. Dahil binabanggit mga kaibigan sa banal na kasulatan, ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan ng ating Panginoon. At kung ating mapapansin mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na malaman natin ang kasalanan. Dahil sa huling kapanahunan mga kaibigan, may pagkakataon na tayo ay madjudge niya. At nagsimula na mga kaibigan ang paghuhukom ng ating Panginoon sa mga taong namatay na. Ngunit tayo pa'y buhay. So ibig sabihin mga kaibigan ay may chance pa tayo na ipatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Dahil may pagkakataon sa huling mga kapanahunan na ang ating Panginoong Hesus ay matatapos ang kanyang trabaho bilang pari at isusuot niya ang kanyang damit na pagkahari at siya ay pupunta dito sa lupa. Ibig sabihin, wala na ang ating Panginoon na magtatrabaho sa sanktuaryo at hindi na rin mapapatawad ang ating mga kasalanan. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan, ito ang close of provision o pagsara ng awa ng ating Panginoon, sapagkat nais ng ating Panginoon na habang ngayon nalalaman natin ang katotohanan, nais niya na tayo ay lumapit sa Kanya. Nais niya na isuko natin ang ating buhay sa Kanya, sapagkat siya ang ating kailangan. Mga kaibigan, meron ka bang mga kasalanan na gusto mong ipatawad sa ating Panginoon? Hinihintay ka niya at hiniling niya na lumapit ka sa Kanya ngayon na. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.